ilang linggo na lang, eleksyon na. May 12, di ba, ang eleksyon. So, kaming mga OFW, nauuna kami na bumoto. Pero ako, dalawa kami ni yung asawa ko hindi nakaboto kasi nagka-problema kami sa aming pangalan doon sa Comelec na pinadala sa pinost ng embassy sa kanilang Facebook page na wala yung pangalan namin doon. Binura. Di namin alam kung bakit binura. Tapos nung tinanong namin, ang sagot ng taga-embassy, pag hindi daw nakaboto ng dalawang dumaan na eleksyon, 2 consecutive election, ang sabi, kasi English sila nabubura daw yun automatic. So paano nabura kami? Noong 2022, nakaboto kami doon sa consulate dito sa lugar namin. Kung paano nangyari yun, nabuburahin yung pangalan namin. So ang hindi nabura yung anak ko, yung pangalan niya nandoon. So pinalo up namin, ang ano daw ay kailangan namin mag-registered ulit sa Comelec. Nung pangalawa naming tanong. So yun ang sagot nila na kailangan daw namin mag-register ulit sa Comelec para kami makaboto. Pero hindi din pwede na mag-registered kami, na makaboto kami itong eleksyon na to. Kupunyeta talaga tong Comelec na to. Ito si George Garcia, ang daming mga pautot nyo dyan sa mga nakikita nyo dyan, nakasabit lang ng mga ng mga poster dyan, yan ang inatupag nyo. Pag kayo nasa mga sorte na mga foul ang mga ginagawa, inaatupag mo din yan. Itong mata mo, George Garcia, lumuluwa na yan sa kababantay sa mga tao. Pero yung mga taong totoo na kaming mga OFW, bakit mo tinatanggal din sa mga tauhan mo yung mga tao na pwede pang bumoto? Hindi naman kami patay na Animal talaga tong si George Garcia. Tapos, yung Facebook page din ng itong punyeta rin itong nainis din ako dito sa namin, embahada dito sa lugar namin dito sa bansang Espanya. Kasi pag nag-message ka, ang tagal sumagot, tapos kami dito, ang layo kasi namin sa Madrid, kailangan pa namin bumiyahe, mag-eroplano o kaya mag-train kami ng halos 3 oras bago kami makarating ng embahada. So anong time na namin? Na nung nirelease nila yung pangalan na yon, na mga listing doon na pwedeng makaboto, pwedeng mag-registered sa online voting, wala nga kami doon. So nag-try ako na maka-online voting ako. Nag-try ako mag-registered, hindi pa rin ako pwede kasi nga wala daw yung pangalan ko doon sa listing ng mga sa Comelec. Kukupunyeta talaga naman, no? Grabe naman talaga tong Comelec na to, oh. Gumagawa sila ng mga klaseng estilo ba na nakakainis na. Sarap magmura, sarap murahin tong Comelec. Ang dami-daming dapat ayusin. Yung chairman na yan, mga walang kwenta ang inaatupag. Yung mga nagbabantay lang siya doon sa mga parang hindi niya type yung mga kandidato. Nakikita naman natin kung saan siya nagbabantay ng mga kandidato. Itong sa Pasig, yung may sinasabi tungkol sa mga yung mga single mom. Sino pa yung mga binabantayan niya? May bago na naman kanina, hindi ko na malala kung anong yun. Saan ba yung lugar yun? Silang Cavite. Yun naman ang inatupag niya. At naalala ko, ito si Harold Respicio, mayroon palang sinagot pala niya to si George Garcia nung in-interview nung nakarang araw. Ito yung video ni Harold Respicio. Chairman George Garcia, naglolokohan lang tayo dito kapag walang paraan para sa isang botante na ma-verify if yung encrypted ballot ay pareho doon sa ballot na kinast nila. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Ang best practice ay yung katulad sa Election Guard na open source ng Microsoft kung saan yung botante ay pwede niyang randomly i-check kung yung encrypted ballot ay pareho sa balota na fill out niya, pero dapat itong revealed na balota na ito ay dapat i-spoil para hindi maibenta ng botante yung kanyang boto. At dito ko na nga
sobrang inis ako kasi si George Garcia napakasinungaling. Totoo yun. Kasi kahapon lang, no? Kahapon, bumoto yung anak ko sa online. At tinawag niya ako kung sinong iboto yung mga senador na dapat ang iboto doon. So, tinuro ko kung sino yung dapat na mga senador na iboboto. Siyempre, ang gusto ko ay ayaw ko doon sa mga kabila dito sa partido na walang kwintang nyuwi na Presidenteng Purya Gaba. Di PDP laban ako, straight PDP laban ang binoto. Pagdating sa party list, straight din yun. Wala kaming sa kabila. So, ang nangyari, chinek pagkatapos chinek niya pagkatapos ng bumoto. Confirm nga na yung may mga pangalan lumalabas doon, magbanggit na lang ko ng isa o dalawa dito. Mayroong pangalan doon lumabas na si Brusas na hindi naman yun binoto. At saka hindi maiintindihan kasi maraming mga parang nakikita mo maraming mga letter, may number, tapos makikita mo doon yung mga may mga pangalan. Kung ano yan? Ba't ang dami? Hindi ko maintindihan. Kung totoong resibo yun, na ipapakita sa iyo na pagkatapos mo isubmit yung pagka bumuto ka na, dapat makikita ko yun, yung sino yung binoto ko. Ba't hindi makita? Ba't nililihis yan, George Garcia? Punyeta, ayusin nyo. Kaming mga OFW, alam mo na hindi talaga yan bubuto kay Bongbong Marcos na mga tauhan. At alam mo yan, dahil ang mga OFW, galit sa administrasyon kasi wala naman talaga nagawa yung administrasyon na yan, George Garcia. Punyemas naman, nagagalit talaga ako sa mukha nitong tao na to. Nag-chairman ka pa, umalis ka na lang kaya dyan. Kasi nga, sabi ko, paano tayo makabuto nito? Tapos estilo mo, online voting. Online voting, paano ba yun? Parang ini-email mo lang yung ini-email lang namin yung boto. Pwede ho yun ma-edit. Sa palagay ko lang pwede ma-edit. Pwede ipasok lahat yun sa sa mga kandidato ni Bongbong Marcos. Yung kandidato ni Bongbong Marcos, wala nga yan sa mga OFW. Ayaw namin yan Por Diyos, por Santo, George Garcia. Bakit ka pa nagkumilik chairman? Ano bang mayroon na bakit ka ayaw makinig kay Harold Respicio? Abogado yan, IT yan, wala ka sa kalingkingan yan kasi IT yan, may alam yan. Ikaw abogado ka, o sige abogado ka, pero yung IT, may alam yan kung paano talaga nila ikutin yung sistema ng computer. Ngayon nakita ko talaga, i-confirm ko sa inyo na mayroon pang pangalan doon na lumabas, hindi ko lang matandaan, pero ang party list na hindi namin binoto, nando doon. Kung paano nangyari? Paano nangyari yun? Yung party list na yun, nakasama doon sa sa parang resibo. So, ito, confirm na itong eleksyon na to, ang lawak ng daya. Ang dadayain ito yung mga OFW na mga buto sa iba't ibang bansa. Bakit kayo nagpursige talaga na gagawin talaga itong voting online? Kaya di ko talaga to matanggap na ang ginawa nito. Binura pa kami sa pangalan sa listing ng COMELEC, tapos hindi pa pwede na mag-rehistro sa online voting. Punyemas naman talaga Ako hindi ko gumagawa ng istorya. Bawal nga naman talaga yun na i-screenshot yung ginagawa ng anak ko kahapon. Bawal yun. Di pwede papakita yun. Kaya lang pag ako mainis, ilabas ko yan. Para makita nyo. Itong COMELEC na to, wala na talagang ginagawa to. Tuwing eleksyon ba naman talaga, daya kayo ng daya. Magpaliwanag ka, George Garcia, ang babaw. Ang babaw talaga ng mga paliwanag mo. Lumuluwa na yung mata mo sa pagsisinungaling, pangbihira naman talaga o nakakainis talaga. Yan lang yung COMELEC tuwing trabaho sa inyo niya na
tuwing eleksyon, wala talaga kayong eleksyon na maganda talaga ang reputation nyo. Puro kayo basura. Sino-sino dyan. Wala talaga. Pambihira naman talaga kayo, George Garcia. Pwede na lang sa'yo.